Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at may dalawa tayong pag-uusapan ngayon, no? Ito ngang si Senator Raffy Tulfo inimbestigahan itong PhilHealth, no? Na yung tungkol sa mga OFWs at itong mga natuklasan na matagal ng corruption dito sa PhilHealth. Yan, abangan natin yan. Yung pag-uusapan natin ito at may ipapakita akong video sa inyo na inimbestiga nga nitong si Senator Raffy Tulfo ang PhilHealth. Okay? Question niya at marami siyang mga tanong sa especially nung sa OFW, bakit ni-require ang OFW na hindi naman magagamit sa abroad ang kanilang PhilHealth. Okay? So yan ang pag-uusapan natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong tungkol kay Secretary Abalos, no? Kompleto na ang 5-man committee na magsisiyasat dito sa mga resigned policemen sa courtesy resignation. Magsisiyasat itong 5-man committee kung sino yung mga sangkot sa illegal na droga. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin ito pag-uusapan guys, bago natin ipapakita itong video ng mga balita na ito at mag-comment react tayo, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, so sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. At also guys, itong ating kaibigan na present na naman, itong si Ate Ehe Closen, maraming salamat sa 100 stars, madam. Okay. At itong Caveman Coffee natin, recommended ng Donmar TV ito. Bili na kayo sa Shopee. Itong ating Donmar TV t-shirt, this is also available sa Shopee. Bili na kayo bilang suporta nyo sa Donmar TV. So, punta tayo dito nga sa issue ng PhilHealth, no? Sa akin guys, bakit kasi kawawa yung mga OFWs, bakit pa kasi inire-require ng PhilHealth itong mga OFWs na hindi naman ito magagamit abroad, no? Pero may rason dito ang PhilHealth. Tingnan natin kung anong kanilang rason dito, no? At panuurin natin itong investigasyon sa Senado, itong PhilHealth, at inopen up ni Senator Raffy Tulfo ang mga corruption sa PhilHealth. Okay? So without further ado, pakinggan natin ang balita at magre-react tayo. Okay? Iginingit ang bagong hepe ng PhilHealth na wala siyang nakikitang katiwalian sa ahensya nang humarap siya kanina sa pagdinig ng Senado. At hindi yan pinalampas ni Senador Raffy Tulfo. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Health and Demography kaugnay sa Universal Healthcare Law, kinwesto na Senator Raffy Tulfo ang bilyong pisong claims na overseas Filipino workers sa PhilHealth. Sa datos kasi na State Health Insurer noong 2021, umabot sa higit 1.181 billion pesos ang halaga ng claims ng OFW members. An OFW is confined in a hospital abroad. He or she can claim, that OFW can claim for reimbursement for the hospital expenses here in the Philippines. All that is needed, all that are needed are the documents pertaining to the hospitalization of that OFW. So ibig sabihin niya ay kung magkaroon o yung hospitalization ng OFW, no? Lahat ng mga dokumento ng mga OFWs i-gather up yan at ibigay sa PhilHealth at pwede raw niyang mabawasan ang kanyang mga expenses. Pero ang sa akin magiging useless pa rin kasi kapag doon
ma-hospital itong ating mga OFWs, sagot yan ng kanilang mga yung kanilang hospitalization ay sagot ng kanilang agency. Correct me if I'm wrong, okay? So yan ang explanation dito ni Senator Raffy Tulfo, no? So bakit pa i-require itong mga OFWs na malaki itong kawawa ang mga OFWs kasi ito ay malaking pera rin. Okay, ito. Tanong ni Senator Tulfo, bakit ganoon kalaki ang claims kung mismong ang mga employer naman ang sumasagot sa pagpapa-ospital ng mga OFW? You mean to say, mapagamot dito mga OFWs natin, libre ng kanilang mga amo, sisingilin nila ang PhilHealth? Hindi pala agency, no? Sagot pala ng kanilang mga amo kapag na-hospital itong mga ating OFWs. Kabo sa 1.181 So, billion. magiging useless talaga yung PhilHealth. Yan. Wala pa ako narinig na OFW natin na pagbalik dito sa Pilipinas, sila ay nagkiklaim for reimbursement. I haven't heard of that. I have still to hear about that kind of statement. Humingi naman ng ilang araw ang PhilHealth para makapagsumite sila ng breakdown kung ilang OFW ang nag-file para sa reimbursement. Dito na binuksan na Senator Tulfo ang issue sa umano'y mga katiwalian sa PhilHealth. Yan ang ating napapabalita, yung bang korupsyon, malawakang korupsyon sa PhilHealth na may mga bogus claims. Ito na nga po siguro yun, na may nag-file ng claims on behalf of these OFWs na hindi naman. Nipeke yung kanilang pirma, puratan ko yan at ng mga staff ko. Kung talagang sila ngayon nag-claim for reimbursement, baka naman hindi sila. Kapag hindi sila, dapat may makulong. Ayon kay Acting PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr., meron naman daw mga reformang isinusulong ang PhilHealth laban sa mga bogus claims, gaya ng full computerization at digitization ng kanilang sistema. Medyo backdated po kasi yung sistema namin, no? So, it's susceptible to... I'm not saying there was fraud or there is connivance and all that, but it's susceptible. So we are prioritizing that. Pero tinabla agad yan ni Senator Tulfo. Kahit anong klaseng computer ang ilalagay nyo dyan, pero kung yung nag-operate ng computer at yung mga tao dyan, ang mga loko-loko, nandiyan pa rin, tuloy-tuloy pa rin korupsyon, tuloy-tuloy ang ligaya. So if I were you, kailangan nyo pong magwalis. Walisin nyo po yung mga loko-loko dyan. Hiling naman ni Ledesma, nakakapanumpa lang noong Nobyembre na nakaraang taon. Bigyan daw sana siya ng anyi honeymoon period o sapat na panahon para Sa akin guys, no, ang kapal ng mukha nitong mga ibang mga corrupt dyan sa PhilHealth guys. matugunan ng mga problema sa ahensya. Pero sa ngayon, wala naman daw siya nakikitang korupsyon sa PhilHealth. I have been actively looking since I had joined, although I'm very new, no? So far po, to be honest, wala po akong nakikita, no? Sabi ng presidente sa PhilHealth, wala raw siyang nakikitang korupsyon sa PhilHealth. So anong masasabi niyo? Maniniwala ba kayo, taong bayan? Kayo mga audience ko dito, maniniwala ba kayo dyan? Hindi. Sa akin, nagtatanong lang ako, ha? Wala akong sinabi na mayroon. Okay? Yan ang claim ng presidente ng PhilHealth na wala raw siyang nakikitang korupsyon. Okay? So, anong masasabi niyo dun? Dito na, lalong nag-init ang senador. Wala po kayo nakikita ng korupsyon sa PhilHealth? As in our previews, as far as from Bakit po, I have joined less than 2 months. I know, sir, pero wait a minute. I'm offended. Even the taong bayan are offended. Kung sabihin niyo po, samantalang deklarado na po yan, nag-hearing yan dito, at marami ng mga ebidensya na papakita na may mga bogus claims na ipa-file ng mga doktor at hospital, and then sabi mo, wala ka pang nakikita. You're making stupid out of us. Tila Sapul katuloy kay Raffy Tulfo. pinagtatakpan daw ni Ledesma ang mga umano'y katiwalian sa PhilHealth. Tanggapin mo na meron talagang problema sa PhilHealth. Huwag po yung indinayan eh. I'm sorry, sir, then you're not good for that position. For you to be able to clean an organization that has been punished with corruption, first you have to accept that there was really corruption. Oo nga eh. Bakit siya, yung presidente sa PhilHealth, ayaw niyang umamin na merong corruption sa PhilHealth?
kung talagang malinis ka, ikaw ang president sa PhilHealth, kung malinis ka, huwag kang matakot umamin. No? Huwag kang magpalinis. Huwag kang hugas kamay na walang korupsyon sa PhilHealth. Meron. Huwag kang matakot. Sabihin mo ang totoo. Dininig kayo sa Senado para tulungan kayo, hindi para takutin kayo dyan. Di ba? Do not be in denial. Paliwanag naman ni Ledesma, ayaw niyang mag-akusa ng basta-basta at walang ebidensya. Hard evidence. I'm not a lawyer po, no? But until there is evidence and proof, I don't want to falsely accuse anybody. Sir, meron na po nangyari na investigasyon. I was expecting you to say na yung mga iimbestigahan ko. Alright? I will do my own investigation. Come on, guy. I'm sorry, sir. I'm really sorry about you. I feel sorry about you. Kasi itong si Senator Raffy Tulfo, no? He is really pissed off sa mga corrupt dito sa Pilipinas. Nadala niya yung mga kanyang galit, no? Nung nasa Tulfo in action pa siya sa News 5, di ba? Na talagang nakikita niya yung mga problema natin. So talaga in-apply niya dyan sa Senado, which is para sa akin malaking pasalamat ng Pilipino, taong bayan na nandyan yan si Raffy Tulfo ngayon eh. I feel sorry about PhilHealth kung katulad niyo po ang magpapatapos ng PhilHealth. Nangako rin ang mga opisyal ng PhilHealth na palalakasin nila ang information dissemination sa mga OFW para malaman nila na pwede silang mag-reimburse sa PhilHealth. Magpapatawag naman daw ng hiwalay na pagdinig sa Senator JV Ejercito para mas matalakay pa ang iba pang problema sa state insurer. Humangi rin naman ng paumanhin si Tulfo sa pananabon niya kay Ledesma. Kung kayo po ina-offend sa mga narinig niyo sa akin, I apologize to you. But next time, ibahin niyo pong estilo niyo sa panunungkulan sa gobyerno para magbe-benefit po yung taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline. Okay. Ito yung nagustuhan ko dito kay Senator Raffy Tulfo. Pagkatapos ng investigasyon, nagsusorry siya, no? Na minsan nadala siya sa kanyang pagre-raise ng kanyang voice dahil sa kanyang galit nga sa sitwasyon ng PhilHealth, no? Pero ang sa akin rin is ikaw ang presidente sa PhilHealth, be responsible na ikaw naman ay nagserbisyo sa Pilipino. Ikaw being the president, you are held responsible kung sino yung mga tauhan dyan na corrupt. Okay? Huwag mong sabihin na wala kang nakikitang korupsyon. No? Kahit kung nafe-feel mo ba yan na walang korupsyon, no? Posible na iniiwasan ka sa mga tao dyan na hindi para sa inyo wala, di ba? Pero klaro kitang-kita noon pa yan, proven and tested na yan, nakang PhilHealth, meron talagang mga corrupt dyan na mga sistema na malulusutan, di ba? So, ikaw ang president na sa PhilHealth, ikaw ang presidente sa PhilHealth ngayon, please consider na yung mga sinasabi ni Sir Raffy Tulfo, dahil ito si Raffy Tulfo, maraming itong mga nagrereklamo na mga kanyang mga audience noon tungkol sa mga katiwalian ng PhilHealth. Okay? So, anong masasabi nyo dito, guys? Ano? Itong problema natin sa PhilHealth, itong mga OFWs, dapat bang i-require ang mga OFWs na magbayad sa PhilHealth na hindi naman nila masyadong magagamit ito sa abroad? Maglibre kayo mag-comment, mag-react tungkol sa issue na yan, at anong masasabi nyo sa hanggang ngayon meron pa ring nagaganap na korupsyon dyan sa PhilHealth. Okay? Comment kayo at babasahin natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong tungkol kay Secretary Abalos of the ILG na nabuo na itong 5-man committee, no? Na sisilip kung sangkot sa droga ang mga pulis na nagre-resign, no? Itong courtesy resignation ito. Okay?
So pakinggan natin itong balita natin na update dito at mag-comment react tayo. Kompleto na ang 5-man committee na magsisiyasat kung sangkot ba sa iligal na droga ang mga opisyal ng Philippine National Police na naghain ng courtesy resignation. Kabilang dyan ang kasalukuyang hepe ng PNP, 2 retiradong general at isang dating defense secretary. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isang araw matapos ang ultimatum sa mga general at colonel na maghain ng courtesy resignation para sa PNP internal cleansing, pinangalanan na kanina ni DILG Secretary Benher Abalos ang 4 na bubuo sa 5-man advisory group na magsisiyasat kung sino-sinong pulis ang sangkot sa iligal na droga. Una ng pinangalanan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Makakasama niya So itong mga pinakita na official na ito yung magsisiyasat, no? Kung sino yung sangkot sa illegal na droga. Itong mga tao na ito ay may posibleng may intelligence report kung sino yung mga involved sa illegal, okay? PNP Chief General Rodolfo Azurin. So, in fairness naman sa kanila, mabigat yung kanilang trabaho tungkol dito, di ba? Jr., dating Defense Secretary Gilbert Chodoro at si retired General at Presidential Advisor on Military Affairs, Isagani Neres. Yung panglima ay itong panglima ay hindi raw pinangalanan. Yan ang nagtataka ako bakit hindi ito pinangalanan. Yung 4 umoo na maisa publiko ang kanilang pangalan, pero yung isa unfair ito Bakit ayaw niya? Takot ba siya? Di ba? ayaw po munang pasabi ang kanyang pangalan, kaya ito'y pag-uusapan pa po namin how to go about this. I am definite that this advisory group shall remain apolitical throughout the process of screening and in the end, penalize only those guilty and involved in the illegal drugs trade. Sabi pa ni Interior Secretary Benher Abalos, ito kasi ang ang aking concern dito. Kapag takot tayong pangalanan itong mga sangkot sa illegal na droga na mga kapulisan, parang ipinakita ninyo na takot tayo. Takot kayo, di ba? Dapat, as far as I can remember what our former President Duterte said, you have to overcome those mga sangkot sa illegal na droga o yung mga drug addict na yan kasi dapat sila ang matakot sa gobyerno. Hindi gobyerno ang takot sa mga drug addicts na ito, mga drug lords na ito. Diba? Yun ang kaibahan sa hawak nitong our former President Duterte compared to the government of PBBM ngayon, di ba? So ang advice ko sa iyo, Secretary Abalos, maging matigas ka, no? Kasi pag iiyak-iyak kasi dito sa mga kriminal na ito, pagtawanan ka lang nila. Voluntaryong naging bahagi ng advisory group ang 5, kaya wala raw silang tatanggaping sweldo o allowance mula sa gobyerno. At dahil nga kasama si Azurin sa advisory group, nangangahulugan lang daw ito na hindi tinanggap ang kanyang courtesy resignation. Ayon kay Abalos, malaki ang maitutulong ng PNP chief sa investigasyon dahil kabisado niya ang organisasyon. Sa kabuuan, 943 na may ranggong colonel hanggang general ang iimbestigahan ng 5-man advisory group. 12 ang hindi naghain ng courtesy resignation. Sa 12 ito, 5 sa kanila ang retirado na at may 6 na pa-retire. Kaya lumalabas na isa lang ang hindi tumugon sa So, yung isa hindi nag-resign. Okay? So itong 5 na pa-retire na, no? Retirado na at magpa-retire yung 6, excuse ito. Okay? Matatawag na excuse ito. O ang tanong dito, talaga bang retirado na ito o sinadya ba na mag-retire? 'Di ba? So tanong lang 'yan. At itong isang pulis na ayaw mag-resign, anong ibig sabihin
dyan. Yung 943 ang naghain ng courtesy resignation. Ito yung investigahan ng 5-man committee na advisory. Okay? Nawagan. According to him, that's his personal prerogative po. We fully respect his right. As I've told you before, we are not ordering or commanding anyone. Huwag kang It was iiyak, just sir. an appeal. I would like to reiterate, it's an appeal. No sanctions will be done, nothing at all. Pero syempre, aalamin namin bakit. No? Bakit ayaw niya? Wala naman daw parusa sa mga hindi nagsumite ng courtesy resignation, pero hindi pa rin sila lusot sa investigasyon. Well, actually, Maricel, no? And I would like to reiterate this again. Even without this call for resignation of the generals and colonels, there will always be continuous monitoring about drugs, continuous build-up of cases. Importante yan. Up to the lowest rank. Tuloy-tuloy lang. And after this, probably it's time to even review the organization itself. Alam nyo, sir, no? Sayang eh. May intelligence kayo. Hindi ako maniniwala na hindi nyo alam kung sino dito sa ating kapulisan ang may konektado dito sa illegal na droga. Tanggalin mo kaagad, sir. Kagaya ng ginawa ni former President Duterte. Huwag nang paligoy-ligoy. Ito yung ito kasi yung nakadaldal, nakapahina ng moral sa ating kapulisan eh. Okay? Marami pa kasing mga resign, ganyan. Pangalanan nyo kaagad, kasuhan nyo kaagad, ganun lang. Diba? If you have the right evidence, ganun. Kasuhan nyo kaagad. Iisa-isahin ng advisory group ang lahat ng nagsumite ng courtesy resignation. Sasalain nilang mabuti kung sino-sino ang dapat tanggapin ang pagbibitiw at kung sino ang mananatili sa PNP. Pagkatapos dumaan sa advisory group, iaakyat ito sa National Police Commission o NAPOLCOM para muling siyasatin at tingnan kung sino ang mga dapat maparusahan. Target nilang matapos ang investigasyon sa loob ng 3 buwan. Nagbabalita mula sa frontline. Okay. So, comment ko dito is let's try to wait, no, kung ano talaga ang mangyari dito, no, kung effective ba itong 5-man committee na mag-a-advise dito, magsisiyasat kung sino yung sangkot talaga, no. So let's wait. So pero kayo mga audience dito, anong masasabi nyo dito? Is it effective? Is this gonna be successful ang kanilang gagawin, no? So dapat, sir, pangalanan nyo na yung sino yung sangkot at kakasuhan nyo kaagad. Pa-resign pa kasi eh. Pero para sa akin, as what Salvador Panelo said, na yung useless yung parang pa-resign eh. Kasi kung tutuusin, kung mag-follow tayo ng batas natin, hindi dapat yan pinare-resign yung mga kapulisan. Dapat kasi yan kaagad pangalanan at kasuhan, no? Kung nagawa yan noon sa ating former president, bakit hindi nyo magawa yan ngayon? Di ba? I know na meron kang sariling strategy, kayong siguro kayo nagplan kayo o nag-usap kayo ng ating Presidente Bongbong Marcos. Ngunit para sa akin, sa simula pa lang dito, sa panawagan mo ng courtesy resignation, para sa akin useless na ito eh. Okay? If you have the intelligence, if you have the information, dapat doon ka agad. Okay? So kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito? Will this be effective? Yun lang. Mag-comment, mag-react kayo, babasahin natin yan. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito.
at babasahin ko yung mga comment nyo tungkol dito sa dalawang topic natin at i-update ko kayo sa next video dito, okay? Help me na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa sa page at channel, help me subscribe, follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, okay? See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.